Tingin ko kasi nagkakambyo pa rin ako habang nagdadrive. What's up friends, mga ka-rider, and for today ay i-reviews natin yung ating NMAX. Ang ating nga palang Raider ay may odo na 100,021. So malayo-layo na yung tinakbo ng Raider 150 natin. At ngayon naman ay ito naman ang NMAX naman na bagong labas natin, ang ating aaralin, no? Kumbaga sa baguhan, kakalkulahin natin kung gagamayin kung paano i-operate itong NMAX. And for all you know, first time lang ako mag-NMAX. So let's go para gawa natin ng reviews kung ano ang ating side comment. So ngayon ang gagawin natin, first set natin yung trip niya, no? Yung trip 1. Dito kasi nakalagay yung kanyang fuel average consumption. So select lang natin yung trip 1, ay 00 natin. And second na isa-set natin yung kanyang kilometer distance. So set din natin siya ng 00. So let's go guys, kung ready na kayo. I'm ready. So alis na tayo. So first na gagawin natin, kasi hindi tayo ganun kapamilyar pa sa scooter, no? So nasanay tayo, ang pinamaneho natin ay Raider 150. So ngayon ito nga matic to, so medyo may adjustment talaga siguro kung mararamdaman regarding sa NMAX na i-reviews natin. So bakit ko ba siya nire-reviews? Kaya ko siya nire-reviews dahil gusto ko rin malaman kung paano yung system ng mechanism NMAX. And then like for Raider, diba, marami siyang gear na intindi mo, like yung braking system, yung clutch, preno mo sa baba, and then yung gear mo dito sa may harap, no? And one of the reason kung bakit natin to ginagawa yung video, para mapag-aralan natin mabuti, no, yung ating Raider, ating Raider NMAX na motor. Kasi yung iba kasi ang ginagawa nila, bine-break in nila yung motor, no? So tayo naman, pag-aaralan natin, gagamayin kumbaga sa gagamayin natin tong motor natin. Kung ano ba mas maganda, kung yung Raider 150 ba natin o yung etong NMAX na nakuha nating bago. So sa mga nagbabalak bumili ng NMAX, ito yung video na sana makatulong para sa inyo. Habang tayo ay bumabiyahe, sinasama na natin sa reviews natin itong Raider natin, itong NMAX natin. So far yung galaw ng ating shock, medyo okay naman dito. Hindi ko lang alam sa medyo malubak-lubak na daan. Sarado. So dito tayo dadaan, kabilang daan.
So I'm not sure kung maganda yung kuha nyo mga ka-rider, no? So baba ako konti. Sana maganda ang kuha. So ito nga mga ka-rider, ginagamay natin yung ating NMAX. So titignan ko kung anong difference nung naka-rider kumpara dito sa gas lang ang ginagamit natin, no? Wala tayo. Sana makatulong tong video na ginagawa natin sa ibang nagbabalak na kumuha. So medyo yun, may kaldag, no? Pag medyo nirampa natin sa hams na medyo mababa, may kaldag tayo. So medyo distable yung shock niya pag medyo malubak. Pauwi na tayo. Sa ating bahay. So balik tayo sa ating usapin. Actually, rider yung motor natin, no, for the past many years. So, try ko naman na midnight ride. Kung okay ba yung ilaw ng NMAX. Medyo natutuwa lang ako dito kasi parang sasakyan yung ilaw niya, no, malapad. Unlike sa mga ibang motor na straight lang talaga, ito medyo may lapad siya, no, kung mapapansin nyo. Medyo wide yung ilaw. So dadaan tayo dito sa medyo madilim para makita nyo, no. Yan, no. Kung mapapansin nyo, mas malapad, no, kabila ang side. Ayan, oh, lapad, oh. Yung medyo advantage na ito ni NMAX pagdating sa ilaw. Unlike si Raider na diretso lang yung ilaw. Depende na lang sa'yo kung maglalagay ka ng mini driving para lumapad yung ilaw mo at the same time lumiwanag. So dito hindi mo na kailangan, kahit ako di na ako maglalagay ng mini driving dito kasi maganda na yung ilaw natin So palagay ko mga ka-rider. So dito na tayo along Commonwealth Highway. So medyo maganda yung daan dito, malapad. So far so good. Maganda naman yung nagiging reviews ko dito sa NMAX. Maganda yung under natin. Opinion ko lang sa pagdadrive. Although first time pa lang ako mag-drive ng NMAX, pero mas medyo nabibitin ako sa bilis. So parang naninibago ako, para feeling ko kasi nagkakambyo pa rin ako habang nagdadrive. Yun yung medyo naninibago ako sa pagkilala dito sa NMAX.
na hindi ka na pala kailangan mag-clutch, hindi like dito maghahawak ka sa clutch. So yun, isa sa mga adjustment na ginagawa natin sa pagdadrive. At the same time, yung preno sa ilalim, sa paa, yung gear natin, yun isa sa mga adjustment na ginagawa ko. Medyo naninibago pa rin ako, kaya lubos kong kinikilala yung pagmamaneho na itong NMAX. Pagdating naman sa stability ng takbo, maganda. Soft yung daan, wala siyang alog, no? Pero pag dumating naman sa medyo malubak, may galaw, yan, no? Kung mapapansin nyo, gumagalaw yung camera natin. Unlike dun sa Raider na ginagamit ko, halos di ko maramdaman yung lubak kumpara dito sa NMAX. Siguro kailangan lang na itong i-modify yung i-repack yung shock niya sa harap, and then siguro kailangan mo lang mag-shock ng may baso sa likuran, kung may preload, para mas maging maganda yung takbo nito. So yun lang yung isa sa mga napansin ko habang nagdadrive ako dito, no? So sa mga hindi pa pala nakapanood ng ibang vlog ko sa Raider ko, itong NMAX, pinag-isa ko na lang sila para ma-compare ko yung kaibahan ng parehas na motor, no? So gigilid lang ako. So eto na nga mga ka-NMAX, at dumating na tayo sa bahay natin. Ang trip meter average natin ay nasa 44 kilometers. So lumalabas based sa manual, nasa 45 to 47 kilometers. So kulang-kulang 1 liter din yun na ng gasolina natin. So yun lang guys, and sana may nagustuhan kayo sa video, and for more video, please like and subscribe. Bye!